No, that's just the opposite. I don't want a civil war. A civil war would happen if you left it to people like him. Hindi umano gustong magkaroon ng civil war ni US President Donald Trump sa kanilang bansa. Sa halip, nais niyang pigilang mangyari ito kaya hindi niya hahayaang lumala ang mga protesta sa Los Angeles. Nagpadala ng libo-libong National Guards at ilang daang Marine ang US Commander-in-Chief sa most populous city ng bansa matapos sumiklab ang mga protesta laban sa immigration enforcement sa syudad. Iginiit ni California Governor Gavin Newsom na nais ni Trump na dalhin ng US sa authoritarianism kasunod ng pagpabor na arestuhin ng gobernador. Ayon sa kanya, hindi kilos ng isang presidente ng malayang bansa ang ginagawa ni Trump, kundi ng isang diktador. Sumagot si Trump at sinabing dahil sa kapabayaan ni Newsom, kaya nakapasok sa California ang maraming illegal immigrants at iba pang nasasangkot sa krimen. What he's done to that state is like what Biden did to this country. And that's pretty bad. It's a wrong philosophy. Thousands, hundreds of thousands of illegal immigrants, many of them prisoners. They're taking up your health care. They're taking up your space in schools. They're taking up your hospital. And in many cases, they're criminals. Nagsampa na ng kaso ang California laban sa Trump administration na layong ibasura ang kautusan ng Pangulo sa pag-deploy ng National Guard. Git ng California government, walang sapat na basihan ng rebelyon at insureksyon ang deployment at hindi dumaan sa consultation sa gobernador. Sa patuloy na paglala ng tensyon sa pagitan ng California at Trump administration, nagbanta si Newsom na ititigil ng largest donor state ang pagbabayad ng federal taxes kung patuloy silang gigipitin ng administrasyon. Donald Trump is threatening to defund California, but it's Econ 101. California is a donor state. We provide over $80 billion more in tax revenue to the federal government than the federal government provides to the people of the state of California. We help pay federal bills. So if Donald Trump's going to continue to threaten 40 million Americans that live in California, maybe we should consider withholding those resources. Ito na ang ika-19 na beses na sinampahan ng kaso ng California si Trump sa mga korte ngayong taon. Klein Sinca, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.